Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sinabihan po ni Ramon Tulfo. Ito pong paparitirong si General Marbil na kapalmoks o makapalamuka. Kung bakit po sinabi yan, pag-uusapan natin yan. Ito po, yung 20 pesos na bigas na for 3 years ay hindi po napapatupad. Biglang pag-eleksyon na, meron na kagad 20 pesos. At saka po si Auntie Claire, yung mga pronouncement po at mga paliwanag po ni Auntie Claire, sa totoo lang po, ito po yung tatawagin natin na insulto sa talino, no? Insulto sa talino ng mga Pilipino. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at iba pang iba pang mga balita, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan muna natin, no? Unahin po muna natin to. Marami po tayong pag-uusapan, no? Ito po, sumagot na po. Si Conti po, may sagot po siya na kay Kaufman, pero hindi niya po sinagot yung bintang ni Kaufman, di ba? Yung bintang po ni Kaufman na hindi po totoo. Hindi po totoo na kasi simula pa lang po natin, wag niyo pong kantsawan yung viewers. Siyempre, alam nga naman pag simula, libo kagad. Kulang kayo. Kung ayaw niyo po manood at dahil konti lang po nanonood, ganun. Natawa naman ako. Kaya po 6 lang yan. Siyempre, 2 minuto pa lang tayo. Hindi po automatic yan. Okay. Kulang po kayo. Dadami din. Gusto nyo pagsimula, 1,000 na agad. O yan, 137 na. Okay, punta po tayo rito. Tanong lang po natin, hindi po muna natin didetalyehin. Na wala po muna tayong detalye dito. Ang tanong lang natin, yung po bang mga kasi usong-uso po, pinauso po ni Marbil tsaka nito ni si Marbil po tsaka to si Auntie Claire nagpauso ng fake news na yan na yan ang pangunahing kalaban ng Pilipinas. Tanong ko po sa inyo, yung po bang mga media na nagbalita na nabasa naming lahat, no? Nabasa po namin lahat sa media na nireject po yung request ni Kaufman sa ICC. Yung pala wala naman pong request, no? Hindi naman po nagre-request, wala naman pong apela, no? Si Kaufman. Yung po ba matatawag nating fake news? Bakit po walang parusa sa kanila? Bakit po hindi po sila sinisit? Ako, nag-react ako dyan sa balita na yan na si Kaufman nireject ng judges ng ICC yung request ni Kaufman. Yung pala, gawa-gawa lang ni Conti. Ang problema, bakit po itong mga pag media po ang nagkakamali, palagay na nating nagkamali kasi biktima rin siguro sila nito ni Conti. Nagsosorry ba man lang sila? Sila po yung Conti. Sila po yung pag sila po yung nagbabalita ng fake news, ni sorry. At hindi rin po sinasabi ng PNP natin o ng NBI na fake, parang one way po Sa mga vlogger, bawal kang magkamali. Bawal kang mag-share ng maling impormasyon. Eto po, mali po yung impormasyon na sinare ng mga media natin. Ano po ang problema ngayon?
Sinita ba man lang nila yung media? Pinagpaliwanag ba man lang ng NBI? Parang ganito, no? Sa pag nag-share po yung media, hindi nga sila nag-share, nagbalita sila. Nabalita na po natin yan, yung mga binaril sa Antipolo. Pagka po ang media po ang nagbalita ng maling impormasyon, parang normal lang sa tao kasi nagkamali yung source. Kung nagsinungaling yung source, tignan po ninyo, harap-harapan pinagbintangan siya ni Kaufman na nagsisinungaling. Kung mali po yung source nila, no? Wala lang po. Pero magkamali po yung mga sinasabi nilang apat na vlogger na dinimanda o kinasuhan ng NBI. Dahil po mali daw po nagpapakalat daw po ng maling balita. Paano yung media natin? Nagpapakalat din ng maling balita. Kakasuhan nyo rin ba, NBI? Sana maging fair kayo para makita po ninyo na sa dami po ng impormasyon ngayon, wala na pong control ang bawat isa. Di ba? Pero ang problema, pag vlogger, kaso agad. Pagka sa media po ang nagkamali, pag media po ang nagbalita, sa madaling salita, ang sinasabi ng NBI at ng gobyerno, bawal magkamali ang mga vloggers. Pero sa media, yung mainstream media, kahit ilang beses pa yung magbalita ng fake news, okay lang yan kasi media sila. Dapat papantayin nyo po. Alam nyo po, may nabasa ko, narinig dati, no? Ang batas daw po, kung sino po yung walang-wala, pagdating po sa yaman, dapat mas pinapaboran sila ng batas kasi walang-wala na sila pagdating sa yaman. Sinasabotahe ka ni Conti. Hindi ako sinasabota. Ako ba sinasabotahe ni Conti? Yan po yung problema. Ang totoo pala, hindi pala siya inapprove ng ICC. Kung makaasta, kala mo may papel sa ICC. Double standard po. Kung kinasuhan niyo po yung mga vlogger dahil nagpapakalat ng fake news, ano po gagawin niyo sa mainstream media? Hindi po pwedeng pagkakampi ninyo, palulusutin nyo. Kung hinihigpitan ninyo, may nagpakape. Kung hinihigpitan po ninyo yung mga vloggers, dapat higpitan nyo rin yung mainstream media. Pare-pareho tayong Pilipino. Okay. Punta na po tayo sa iba pang balita. Ito po, nag-endorso na rin po. Pangalawa na po to lumantad na po to sila Saldico. At saka kahapon lumantad na po si Speaker Martin Romualdez. At sila po ay nag-endorso na ng mga kandidato ng gobyerno o yung alyansa. Ano po ang problema rito? Effective ba yung inyong pag-endorso? Yung alam natin na lahat po ng may epekto kaya yan? Yung endorsement nyo po ba ay katulad po yan ng endorsement ni BP Sara na sukat ikagiba ng lahat? Pinag-uusapan? Ito po ang katotohanan. Hindi po kayo kinikilala na in-endorse nyo na may bigat yung endorsement nyo. Alam nyo kung bakit? May nakita na ba kayo na nagpataas ng kamay, tinaas yung kamay, no? Ni Martin. Kumbaga nagpa-endorse katulad ni Camille Villar at saka ni Amy Marcos at saka kay Tolentino na nagpa-endorse kay Robby, nagpa-endorse kay Sara Duterte. May picture at may video na tinataas yung kamay. Kayo po ba, may nakita po ba kayo na tinaas ni Martin yung kamay ng kandidato nila?
Meron bang kandidato ng alyansa na magpapapicture na tinataas ni Martin yung kamay? Oh, ano po ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba po kasi, napakataas sa rating ni VP Sara. May epekto yung kanyang endorsement. O bakit po wala nagpapataas ng kamay kay Martin? Lalo na kay Saldico. Kulelat eh. Kung magpapa-endorso kayo, ay inendorso ng kulelat. Di po ba? Ganun po yun. Nagpapa-endorse lang, nagpapa-endorse lang yung pong sa matataas ang rating. Yung Manila Times po, meron na po ako dyan balita, hindi ko na po ulitin. Tignan nyo na lang po yung kagabi. Yung kahapon ko po. Panoorin nyo na lang po kung gusto nyo talagang malaman kung ano yung masasabi ko dyan. Okay, NBI files raps versus vloggers outside PH for disinformation. O yan, katulad niyan, no? Kinasuhan ng NBI. Tanong ko sa NBI, yung originally pinagbibintangan, 40. Di ba? Fake news vloggers, pogo vloggers, drug lords vloggers, pro-China vloggers. Tanong po, NBI, alam ko yan, bago lang yung mga vloggers na kinasuhan nyo. Hindi nyo nga pinakikilala kung sino sila. Malamang hindi po yan. Huwag mo ako utusan kung saan ako pupunta. Ikaw pumunta ron. Bakit mo ako papupuntahin doon? Wala kang pakailan. Sino ka ba para utusan ako? Ha? Wala NBI dito eh. Ha. O, ganun po yan. Ibig sabihin, parang si Claire pala to. No? Pag nagkomento ka, punta ka sa NBI. Ano gagawin ko sa NBI? Bakit mo ako pinapupunta? Utak. Oy, mura lang po ang utak sa San Juan. Sa palengke ng San Juan, bili kayo. Vlogger po kami. Vlogger po kami, hindi po kami abogado. No? Ano gagawin ko sa NBI? Magrereklamo ko? Anga. Okay na. Sabi sa inyo, masaya pag pinapasok natin mga taga-TikTok eh. Di ba? Ang saya nila, no? Ang dami sa TikTok niyan eh, may nautak. Nagsasalita ka, kino-question mo yung NBI, bakit wala silang nirereklamong media? Sasabihin, ako raw pumunta sa NBI. Okay lang po, go lang po ako. Hayaan nyo lang po at ginagawa ko lang po silang laruan. Huwag kang mag-alala, Mama Fe. Hindi po ako apektado. Nasa YouTube po ako. Okay. Punta na po tayo rito. Tanong ko lang po, ano na nangyari ron sa 40? Bakit hindi nyo makasuhan? Kasi mga sikat na vlogger sila. Gusto nyo lang silang siraan. May kaso na po ba si Attorney Trixie, si Joy? Si Joy, di ba? Nakikipagtalo pa kay Abante. Si Crisette, si ano? Yung gusto nyo lang sa kanila, sirain yung pagiging vlogger nila para walang maniwala. Pero sa katotohanan, pinasisikat nyo lang po yung mga vlogger. Di po ba? Okay, punta na po tayo dito sa mga, papalapit po tayo dyan. Eto pa po. Si Auntie Claire talaga. Akala natin yun lang po yung sinabi ni Auntie Claire na nakaka-insulto sa pagkano, no? Meron po pala siyang kay yung pong kainitan ng ICC, yung PhilHealth. Ang katwiran ni Auntie Claire, di ba napabalita na yung pinagtawanan siya nito nung nag-i-interview sa kanya eh. Tatawanan mo na lang talaga si Auntie Claire. Ewan ko kung bago tong interview na to o luma na to. Kasi tungkol dito sa PhilHealth, no? Basta raw may kaugnayan. Yung pera ginamit, basta raw may kaugnayan sa PhilHealth. Di ba pinag-uusapan po, nilagay sa tulay, yung tulay ng Gimaras.
Yung pera ng PhilHealth, dyan daw ilalagay sa tulay. Basta raw may kinalaman sa health, okay lang daw na gamitin yung pera ng PhilHealth. Kaya tinanong siya tungkol dun sa tulay. O, di ba yung tulay? Para makaabot yung serbisyo ng health, gagawa ka ng tulay. Talagang insulto, no? Ang sinasabi nito ni tinatanong sa kanya, ano pong kinalaman kung ang PhilHealth po ay para po sa health? Yung pera po ng PhilHealth para sa health. Bakit po dinala ipangpopondo sa tulay? Ang sabi po ni Auntie Claire, di po ba para makarating po, para po makarating yung mga gamot, health services sa mga tao, kinakailangan ng tulay. Hindi mo alam kung nagpapatawa lagi o no? Ibang klase talaga to si Auntie Claire. Akala ko pinaka-worst na niyang paliwanag yung hindi naman po fake news siguro na maya't maya po ay may nababalitaan tayong krimen. No? Hindi ko po maintindihan. Paano po mangyayari na yung PhilHealth, pera po sa health, ay ilalagay sa tulay na i-connecta? Tanging si Auntie Claire lang po ang makakapag-connecta. No? Makakapag-connecta na yung pera sa health nilagay sa tulay, may kinalaman sa health. Tama nga naman. Paano makakarating yung gamot doon kung walang tulay? Naknang po pa, sabi ko, sakit sa ulo. Paracetamol talagang katumbas nito ni Auntie Claire. Okay. Ito pa po isa. Bago natin talakayin yung nasa pamagat, meron pa pong isang nag-tweet dito. Si 31 million. Alam niyo po ba, karamihan po sa X, baliktad po eh. Sa X po, yung mga pro-BBM ang mga hindi pangalan ng tao. Kaya malamang sila po yung hindi po totoong tao. Ayan, katulad niyan, 31 million. Sabi ni 31 million, eto pagkaintindi nila, lahat po sila damay-damay na po kay Auntie Claire eh, ng paliwanag. No? Ito po ang balita. Paliwanag po to ni BP Sara, bakit po siya nag-e-endorse ngayon. Ito po ang sabi ni BP Sara. Pag-aresto kay ex-President Duterte, nagtulak umano kay BP Sara para mag-endorso ng senatorial candidates. Kasi sinabi po ni BP Sara na hindi po siya mag-endorso ng mga kandidato senatorial. Pero bakit po siya bakit po siya ngayon nag-endorso? Dahil nakulong si Tatay Digong, yun yung nag-trigger eh. O di malinaw po sa atin yun, di ba? Ayaw niya mag-endorso, pero dahil winalang niya yung tatay niya, kaya nag-endorso po siya ng mga kandidato. Kumbaga, wala na, ginigipit na yung buong pamilya namin. No? Ayaw niya dapat makialam sa politika. Wala siyang magagawa. Tinutulak po siya para ipagtanggol yung kanyang pamilya. Para maipagtanggol yung pamilya niya, kasama na siya, mag-endorse siya ng mga senatoriables. Ang linaw po sa atin, di ba? Wala siyang balak mag-endorse, pero nung nakulong si Tatay Digong, laban na to. Hindi na pwedeng hayaan lang si Digong, nakakulong na nga eh. Okay, malinaw po yun. Ito po ang paliwanag naman ng 31 million. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha to. For Sara Duterte, political survival is thicker than blood. Thicker than blood? So ayun na nga. This news basically confirms what we've all thinking. Ginagamit lang talaga ni Sara Duterte si Digong bilang political shield. Tatay ko no Sara, pero sa likod, sariling agenda lamang ang mahalaga. Hindi ko po alam kung saan nila nakuha doon na ginagamit ni Sara Duterte si Digong. No? Ganun po ka-imposible tong mga to.
Paano nyo naisip na conclude, ginagamit talaga ni Sara Duterte si Digong? Una, wala po kayong magagawa, parehong Duterte yan. Ikalawa, yung popularidad po ni Tatay Digong, tanggap na yan ni BP Sara na yan na naging dahilan ng kung bakit din siya popular. Si Tatay Digong naman po talaga nagpopularize sa kanila. Kaya po sila naging popular. Sa Davao, kilala po si Sara Duterte. Pero labas po ng Davao, nung una po, nung hindi pa po yan Vice President, ang pagkakakilala namin dyan, anak ni Digong. Ngayon lang natin siya nakita na may sarili siyang diskarte. Ngayon lang natin nakita na mas matapang siya kay Digong, mas sutil siya kay Digong. Ano po masama doon? Ano yung sinasabi niyong, paano niyo nasabi na ginagamit lang ni BP Sara si Tatay Digong? Ano ngayon? Hindi ba gano'n naman lahat ng anak ng mga politiko? Sa ayaw nila at sa gusto, ginagamit nila yung pangalan nila. Kaya hindi ko maunawaan talaga yung utak ng mga to. Wala po talaga sila sa hulog. Correct kayo. Wala talaga sila sa hulog. Hindi po nila maintindihan yung mga simpleng bagay. Paano mo sasabihin na yung sinabi ni BP Sara, napilitan siya dahil pinakulong niyo si Digong, ay ginagamit niya si Digong? Okay. Ito po, para po sa kaliwanagan na po ng lahat, ito po, nilinaw na po ni BP Sara. Ang block voting po na pinapanawagan ng mga Duterte, lahat po ng Duterte supporters, at saka lahat po ng Duterte leaders, yung block voting po natin, yung Duterte. Yan po. Nilinaw na po yan ni BP Sara, no? Na yung block voting na pinapanawagan, Duterte. Tapos may personal po siya. At meron din pong personal si Tatay Digong bukod sa Duterte. So yung block voting po na napagkasunduan na mag-ama, na susuportahan ng lahat ng mga Duterte supporters para malinaw sa ating lahat, para hindi po tayo maguluhan, yung Duterte po, yung mag-ama nagkasundo, lahat ng Duterte, ang apelyido nagkasundo, na susuportahan nila. In fact, magsisimula na rin po si Kitty na mangampanya para sa Duterte. Dahil sa pakikipagkasundo nila kay Tatay Digong. Okay, wala pong problema. So ngayon, may mga personal endorsement. Kaya po, ang official po na pahayag, Duterte plus 2. Ang iboboto po ng mga Duterte ay Duterte plus 2. So ano po yung plus 2? Yung endorsement po ni BP Sara, diyan kayo mamimili. Sa yung plus 2 niya, si Aimee at saka si Villar. Yung kay Tatay Digong naman, yung plus 2 niya, si Unasan at saka si Kerubin. Bahala na po kayo mamili. Badong, saan yung plus 3 ni? Wala pong plus 3. Ang official po na pahayag ng lahat ng Duterte, makinig po tayo, Duterte plus 2. Okay? So magkakatalo lang po sa plus 2. Wala pong Duterte plus 3. Si Robin lang po yun. Si Robin po ay hindi po Duterte. Nagkakaliwanagan tayo ha. Si Robin po ay nag-endorso ayon po sa kanya. Pag a-attend po si Robin ng mga political rallies ng PDP, hindi niya pwedeng ikampanya yung sarili niya. Dahil pag kinampanya niya po yung sarili niya, maglalaglag siya ng isa. So sa Duterte lang po tayo makikinig. Ang pagpipilian po natin na plus 2, kasi nga, ewan ko ba rito kero, napakasimpleng math. Hindi maintindihan. May 10 na kayo, bakit 3 i-endorso mo? Kaya para hindi po kayo malito, kalimutan nyo na yung in-endorso ni Robin Padilla. Mamimili po kayo sa plus 2 kay Duterte at saka to kay Inday.
kung kayo ay Duterte supporter. Okay? Pero yan din po yung pinahayag ni Bato. Duterte tayo, yung plus 2, bahala na po kayo. So, syempre, mamimili po kayo ng plus 2. Hindi po pwedeng plus 3 yung piliin. Sasabihin na naman ng mga fans ni Robin, bakit mo ba tinitira si Robin? Hindi ko po tinitira si Robin. Mali po kasi yung plus 3 niya eh. Blunder yun. Naintindihan po ninyo, blunder yung kay Robin. Okay. Pero hindi po natin siya itinatakwil. Mali lang yung endorsement niya ng plus 3. 12 lang. Bakit ka mag-endorse ng plus 3? Okay, punta na po tayo rito kay Marbil. Sabi po ni Ramon Tulfo, basahin po natin para mas maganda. No? Ito po ang sinabi ni Ramon Tulfo. Ito po, Ramon Tulfo. PNP Chief General Romel Marbil is applying. Ito po makinig po kayo Ito po, si Ramon Tulfo ay kolumnista, taga-media. Bakit po ito? Hindi rin malinaw yung kanyang meron lang siyang source. Yan yung problema eh. Pag ang vlogger, bawal magkaroon ng source. Ako naman po walang source. Ang source ko talaga, mainstream media karamihan. Pag vlogger, katulad ni Jay Sonsa, bawal magkaroon ng sariling source yan. Pero si Ramon Tulfo, pwede. Si Maharlika, bawal magkaroon ng puting ahas, pero si Ramon Tulfo pwede. Unfair, 'di ba? Unfair po yung batas nila, yung interpretasyon nila ng batas. Pag nagpatupad po kayo ng freedom of the press sa mga media, kasama po sa freedom of the press yung mga vlogger. Hindi po stricto yan para lang sa media. Wala pang vlogger nung ginawa yung batas na yan. Kaya ngayon, meron ng vlogger, meron ng social media, isasama nyo sa may karapatan ding magpahayag. Okay, tuloy natin sinasabi ni Ramon Tulfo. PNP Chief General Marbil is applying for a second extension. Second extension, a very reliable source told me. Marbil's stay as chief of PNP was extended until June 12, 2025. Na-extend na po yan eh. May first extension. Sabi ni Ramon Tulfo, humihiling ngayon ng second extension. Aba, okay po yun kung napakaganda ng ginawa ni General Marbil abang siya ay Chief of PNP Chief. Tuloy natin ang pagbabasa. Okay. He was supposed to have retired February 5, 2025. So may extension hanggang June 12. His birthday after 30 years of service. Now, Marbil wants another extension and is working hard for it, said my source. Kaya pala gustong-gusto mong magpahuli na gustong-gusto nyo targetin yung mga vloggers. Now, Marbil wants another extension and is working hard for it, said my source. Under Marbil's watch, kidnap for ransom. Makinig kayo, Auntie Claire Si Ramon Tulfo to. Media to, hindi to vlogger. Under Marbil's watch, kidnap for ransom and other heinous crimes such as a Korean tourist being shot dead in broad daylight in Angeles City are rampant. Kapal naman ng mukha mo, sir. Yan po. Sinabihan po officially. Sinabihan po ni Ramon Tulfo itong si PNP Chief Marbil ng ang kapal naman ng mukha mo, sir. At listener ka. Iniisip ko lang, paano kaya kung hindi na PNP Chief si Marbil? No? Alam niyo po, karamihan po na sa mga nagiging PNP Chief, lalo na po yung panahon ni Duterte, sikat lahat eh.
Pag tumakbo sa politika, nananalo, di ba? Ano kaya mangyayari kay Marbil? Ano kaya mangyayari kay Marbil? Alam niyo, sa totoo lang, pwede na siyang patakbuhin sana kung kasinsikat siya ni Bato. Nung PNP chief si Bato, pag-retiro, pwede na sana siyang patakbuhin, no? Sa palagay ninyo. Ako, sa tingin ko, mawawala na lang si Marbil sa limelight, eh. Kasi wala naman po siyang kakaibang nagawa bilang PNP chief. Kaya, yun lang, no? Ano kaya ang pakiramdam niya ngayon nung pag wala na siya sa serbisyo at hindi na lang siya papansinin ng mga tao, lalo na ng mga kapwa niya opisyal. Okay. Huwag na raw akong magtaka ko. Punta po tayo rito sa bukod po kay Marbil na insulto po sa talino ng mga tao. Alam nyo, sa totoo lang, eto talaga, matapos sabihin ni Anticler yan, at talagang kahit nagbibiro lang tayo, malaking factor, no? BBM. Alam mo, isa sa pinakamalaking factor kung bakit sirang-sira ka sa tao, yang iyong PCO undersecretary. Kasi pag nagsalita si eto hindi ko po sasabihin bobo si wala. Hindi po mahina utak ni Anticler. No, dinedeklara ko po 'yan. Ang problema kay Anticler, itinuturing niyang mahina utak ng mga Pilipino. Insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino yung mga binibitawang pananalita ni Anticler. Real talk po. Nakaka-insulto po. No? Nakaka-insulto po sa talino namin. Lahat ng mga sinasabi mo. Tinatanong ka, bakit, ano sa tingin mo, bakit mababa yung rating ni Pangulong ni BBM? Ang isasagot mo dahil sa fake news. Tapos nung tinanong ka ni Ted Filon, na anong masasabi, hindi naman siguro fake news. Ano na yun eh. Doon na siya na-identify eh, na ang paliwanag niya sa lahat ng bagay, fake news lang yan. Si BBM, hindi palpak yan. Fake news lang. Parang ang hirap tanggapin, nakaka-insulto. No? Tapos ngayon, yung interview niya naman kay Ted Filon. Tingnan nyo, kung hindi kayo ma-insulto dito sa sinabi ni Anticler. Di ba ang linaw ng tinanong ni ano sinabi ni Dalawa po yung nakaka-insulto sa amin pagka talino namin ngayon eh. Una, tong kay Anticler, yung sinasabi niya na to. Yung fake news lang yung pagbaba ng popularidad ni Marcos dahil sa fake news. Hindi naman fake news lang, talagang mababa eh. Yung dahilan, dahil sa fake news. Insulto na yun. Pero ito po ang pinaka-insulto sa lahat ng sinabi ni Anticler. Ulitin ko lang. Ang mga nag-news talaga is yung mga isolated cases. Katulad niyan. Yung tinatanong ni Ted Filon, hindi nyo po masasabing fake news kasi nababalitaan namin. Mayat-maya may patayan, mayat-maya may kidnapping. Nababalitaan po namin sa media. Siguro naman hindi nyo masasabing fake news yun. Ito po ang sagot niya. Ang mga nag-news talaga is yung mga isolated cases. Katulad niyan. Kasi po ako ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pag nagpupunta ako sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. Alam mo, Anticler, parang nakaka-insulto na yung mga sagot mo. No? Lalo yung pinangangatawanan na wala talaga. Bakit mataas pa rin po ang presyo ng bigas ngayon? Kagagawan niya ni Cynthia Villar. Talaga?
Isang senador, pwedeng maging dahilan yung pagtaas ng presyo, isang batas. Kaya nga may presidente, di ba? Titiyakin niya. Kaya palang isabotahin ng isang batas yung isang presidente kung ganun. Okay. Kaya walang naniniwala masama na nga yung serbisyo nyo. Ngayon, ito po, meron na naman. Ayan, ang dami na po palang umaangal. Ngayon ko lang po, ito, talagang umaangal po to sa punit passport. Hindi ko sa kanila ng maayos, pagkatanggap ko, may punit. Tumakbo agad ako. Sobrang lapit lang. Wala pang 1 meter yung distance. And sinabi ko, what happened to my passport? Sabi ko gano'n sa kanila, anong nangyari? Lilipad pa ako internationally. Sabi ko gano'n, anong ginawa niyo sa passport ko? Binigay ko sa inyo ng maayos ang passport ko. Kako sa kanilang gano'n. And then sabi nila sa akin, no, ma'am, wala po kaming alam dyan. Maayos po. Wala po kami. Ang dami nyo nang pautot. Ang dami ng mga kawawang-kawawa po talaga yung mga Pilipino sa inyo. Tapos, hindi nyo na nga malutas-lutas yung mga problema ng Pilipinas. Siyempre, lahat na nagbabalot, di ba? Wala na silang malaglagan ng bala ngayon. Alangan namang putya, naka-plastic na, may malalaglag pang bala. Nauunahan tayo lagi ngayon, may punit passport. Kung marami po napupunitan ng passport, imposible po yan. Bakit po, nung panahon ni Duterte, wala naman po napupunit na passport? Tapos wala pa rin po yan. May action na ba? May narinig na ba kayo? Wala po silang sasabihin na, lulutasin natin yan. Si Tatay Digong yung laglag bala, minura niya lang. PI kayo pag wala na pong naglaglag bala. Isang mura lang ni Tatay Digong yan. Mga PI kayo, sige, subukan nyo magpunit ng passport. Correct. Paghuli, pagkakaso sa mga vlogger, alam nyo, yung angal po ng mga tao, hindi nyo po yan masusupil eh. Isa pang insulto sa atin, yung 20 pesos na bigas. 3 years na hinahanap yung 20 pesos na bigas. 3 years. Tapos pag mag-election, biglang-bigla may ga-announce kayo na mayroon ng 20 pesos na bigas. Hindi nyo ba sa tingin nyo, hindi nabudol nyo na kami sa 20 pesos na bigas? Sa tingin nyo, mabubudol nyo pa uli kami? Tapos maririnig pa naming magpaliwanag si Auntie Claire. Talagang, ayan, akala nyo yung 20 pesos na bigas na yan, akala ninyo, mababaliktad yung trend na pabagsak ng popularidad ni BBM. Pag hindi nyo po na-implement ng maayos yan, babalikan po kayo niyan, doble, triple. Kasi iniinsulto nyo po eh. Iniinsulto nyo yung kakayahan namin mag-isip. Wala na nga tayong pera, umaangal kayo kung saan-saan tayo kumukuha, kung saan-saan kayo kumukuha ng pera para may pang-ayuda. Ngayon, magdadagdag pa kayo ng ayuda. Yung ayuda po ninyo na pinamimigay, naka-budget po yan. Alam nyo po, bakit po sinasabi ko na para sa kampanya lang po yung 20 pesos na bigas? Saan po kukuha ng budget na pambili ng 20 pesos na bigas? Actually, pinamimigay mo halos parang kalahati lang yung pababayaran mo, di ba? Kung 40 ang bigas, parang ang pababayaran mo sa tao ay 20 pesos lang, kalahati lang. Saan ka kukuha ngayon ng budget para doon sa kalahati ng ibebenta mo ng bigas? Iniinsulto nyo yung pagka matalino namin eh. Bakit po? Una, wala sa budget yan. Saan kukunin? Maghihimala? O di ibig sabihin, pang-eleksyon lang yan.
April pa lang ngayon eh. Masosustain niya ba yan hanggang December man lang? Eh wala naman po sa budget yan. Tapos na po yung budget eh. Na-budget na po lahat ng pera. Saan kukunin yan? Thank you very much kay Arnie Banateros. Tapos, naloko nyo na nga kami. Naloko nyo na kami noon. Nabudol nyo na kami sa 20 pesos. Ngayon, ang ano niyan, hindi, pinag-usapan nyo, uy, ano yan, bibigay pa rin yan, mga uto-uto yan, yun yung pagkatapos daw ng closed door meeting yan eh. Alam nyo, parang nakinikinita ko yung pinag-usapan nyo sa meeting. Nakinita ko po yung pinag-usapan nyo sa meeting na iniinsulto nyo yung mga Pilipino. Sabihin, mag 20 pesos tayo ng bigas, talagang maniniwala yung mga yan. Di ba nanalo ka dyan? Baka nagtatawanan pa yung mga yan. Habang tinatalakay. Kasi wala naman pong pondo eh. Wala pong pondo sa national budget na pambili ng bigas na ipamimigay sa tao. Eh, saan po kukunin yun? Pwede ba yun na manguha ka lang ng pondo kahit saan? O, okay na.